Hi Aquarius! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng January 2024 sa ating collective Aquarius. Sa ating mga new viewers na ngayon pa lang nakadiscover ng channel na to, welcome po. At sa mga current subscribers natin, maraming salamat sa pagsuporta sa inyong mga monthly Tagalog readings. Okay? Before we start, I want to greet all of you ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sana nag-enjoy kayo sa inyong holiday break with your family and loved ones. Okay? So, Aquarius, unahin natin ang inyong general life reading. Okay? I-shuffle lang muna natin yung mga cards in front of the camera, collective Aquarius. And I see you guys in few seconds. Okay? Hi again, Aquarius. So, simulan na natin ang inyong general life reading. Okay, sa position number 1, Aquarius, meron tayong 4 of Wands. Okay. Sa position number 2 mo, Aquarius, meron kang 3 of Pentacles. Position number 3, meron ka namang Major Arcana the Moon. Position number 4, meron kang 5 of Swords. Position 5, Knight of Swords. Aquarius, at 6, meron tayong 3 of Swords. At the center, Aquarius, meron kang 7 of Swords. Okay. Interesting, no? So, sa January 2024, right after New Year, no? I think na it's about time na kasi ang position number 1 is either maaari mong pakawalan o maaari mong pakawalan in a good way, okay? Letting go or what do you need to release para sa sarili mo for betterment, okay? Ngayon, ang sinasabi dito, nakita mo tong 4 of Wands. So, this is the perfect time, no? January 2024 or yung New Year, sa unang buwan ng New Year mo, Aquarius, na mag-focus tayo sa inyong stability and security sa career, family, or personal relationship mo. Make sure na ang naisin ng puso mo or ng mga goals mo is mag-focus ka something na solid, no? Na may direction. Okay? This is not the perfect time na parang wala tayong masyadong plano. So, ang sinasabi sa January 2024, mag-craft ka ng direction mo kung saan mo gusto patungo yung buhay mo at the moment, lalo na siguro sa career mo, kasi once yan, and mga ambitions mo at mga, siguro mga business na gusto mong pasukin, okay? Make sure na ito yung perfect time din na magkaroon tayo ng foundation, no? Huwag tayong mag-rely sa mga situations or mga current happenings mo ngayon sa career or sa family situations mo or personal relationship man yan or even sa business mo. Huwag tayong mag-rely na magpa-naka-naka lang yung mga passions and interests or yung flow sa atin ng ating mga opportunities, pera man yan din as well, and even sa career mo. Kung ang trabaho mo ngayon walang kasiguraduhan, maghanap tayo ng something na mas stable and secure. Yan ang isang example doon. Ngayon naman, sa kailangan mo ipagpatuloy is hard work, no? Continue lang yung pagiging natin, masipag, at yung mga pagpapagal mo araw-araw, yung daily grind mo, ipagpatuloy mo lang. Hindi ito yung perfect time, no, na mag-relax or magpa-complacent tayo. Yung mga panaka-naka ng mga racket, yung mga risk na walang kasiguraduhan, no, kung ano yung mararating, no, ano yung end result, loss or win, success or failure, no. So, ang sinasabi dito, make sure consistent yung mga kailangan mong gawin para mas mag-improve yung situation mo, like yung 4 of Wands na inaasa mo. Consistent dapat. Let's say, gusto mo ng stable and secure na pamumuhay, like gusto mo mag-acquire ng mga property, no, real estate or condo na ipaparenta mo,
or bahay mo, gusto mong matapos yan. So, ang sinasabi dito, support mo yung mga dreams mo, no? Para sa mas magandang future. And ang key nga doon is, hindi ito yung perfect time para mag-relax tayo or magpaka-complacent na okay lang kahit hindi ako muna magtrabaho siguro ng ilang buwan. No, it's not like that. Ang sinasabi dito, ipagpatuloy mo yung pagiging masipag mo, yung salimuha mo sa mga patrabaho mo, sa mga connections mo, okay? Be more hardworking sa resourceful. Alright? Sa manifestations, meron kang major arcana. So, nasa period ka ng January 2024 na hindi tayo sure kung anong mabibring in ng future dun sa mga current endeavors or ginagawa mo right now. So, may uncertainty, merong doubt, may pagninilay-nilay, no? Hindi talaga natin sure kung saan patutungo ngayon yung 2024 natin, no? So, ang ano dito parang let God be the author of your 2024 for now, pero do the work, okay? Sinasabi nga dito, if you continue doing yung mga bagay na kailangan mong gawin, okay, para mas mapaganda yung future mo, yung Four of Wands, at yung, hindi lang to yung future mo, kundi yung mga plano mo and aspirations mo rin right now, no? Continue to strive, no? If you continue doing your work, then let God do the rest. Parang ganun yung energy, no? Pero, hindi man tayo sigurado sa future or end result or kung ano ang mangyayari, no? Yung manifestations mo. So, pinagpapatuloy mo lang yung mga kailangan mong trabahuin at the moment. Okay, yun sinasabi dito. And who knows na one day, yung mga manifestation or isa doon, magkatotoo, ma-achieve mo na. Okay, parang sinasabi dito, may time na involved para makita mo clearly kung ano yung future mo. Yung mga bagay na pinagpaguran mo, eventually, hindi mo man nakikita ngayon ang kasagutan at the moment, no? Or in the next 5 years, medyo malabo pa siguro. Parang hindi pa tangible, hindi mo pa masukat, no? Hindi pa measurable, but eventually, no? Ang advice dito, huwag tayo mag-focus sa kung ano ang mangyayari. Okay? Ngayon, sa external energies mo, may 5 of Swords ka. So, may mga influencers, no? Situation at mga tao to na maaring hindi mo makasundo or may pagtatalo. Okay? Or may energy din ng toxicity. Like, may isang sitwasyon or mga energies and connection kahit sa ang larangan to, sa work mo man to, sa business, or sa family situation mo, na feeling mo ang toxic, na parang lagi tayong may pagtatalo or disagreement sa kanila, or may kagustuhan na parang, alam mo, isa sa inyo dapat ang tama, isa ang mali, okay? So, ang sinasabi dito, be careful dun sa mga energies na yan ng Five of Swords, kasi may mga tao na maaaring i-one up ka or i-betray ka, no? Or i-disappoint ka. Okay, nakita mo to, may hawak siyang swords, tapos meron dong umiiyak. So, yung external energies, huwag tayo masyadong magtitiwala, no? Malaramdaman mo yon, guys, yung situation or yung mga people na around you, kahit pamilya mo man yan, okay? May mga family members lang sabihin natin toxic naman talaga, 'di ba? Meron ding friends na hindi totoo sa atin. Sa colleagues natin, mayroon din namang hindi totoo kasi may competition. Okay, parang yun nga, ang sabihin natin dito, guys, hindi lahat ng battle kailangan nating mag-react. Okay? Huwag tayo magre-react if we know na ang intention ng tao is hindi maganda or ng situation. Okay? So be careful sa mga energies na yun na maaaring, yun nga sinasabi ko sa'yo, you know, may traitor or may fake, okay? Or may ma-blindside ka. And in the end, ikaw ang nasa losing end. Okay? Ngayon, sa 5th position mo, Aquarius, meron kang Knight of Swords. No? Yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, mas more open tayo sa truth, sa reality. Sometimes, ang truth and reality pwedeng harsh kasi yan ang Knight of Swords, but be more accepting, no? Or embracing sa mga news, information, and facts. Okay? Huwag tayong masyadong mag-dwell or be more discerning, no? Kung facts ba talaga yung natatanggap mo or chismis lang or haka-haka lang. Okay? But, yun nga, sinasabi, bigyan mo yung sarili mo ng energy na mas matalino, okay, more discerning, kumbaga, no, yung mga natatanggap or pumapasok ng mga news and information, be more receptive to it, pero,
titingnan mo kung ano yung totoo sa hindi. Like yung mga sinasabi sa social media ngayon, no? I-discern mo kung ano ang fake news sa totoo, sa real deal, okay? And I think also, it's about time na mas maging communicative ka, no? More engaging, um, right now, speak from your heart and from your mind, pero alam mo yon, speak the truth lamang. Okay, yung ibigay mo sa sarili mo at yung dapat mo ring tanggapin sa ibang tao is pawang katotohanan lamang. Okay, walang chismis guys kasi maraming marites. Baka maraming mga energies dito like I said na bibigyan ka ng mga information. Nandiyan kasi ang Five of Swords. No, so be more discerning kung ano yung mga sinasabi sa'yo, i-filter out mo, okay? It will help you in the long run, okay? Hindi ka mapapahamak. Yung energy ng Five of Swords at ng Knight of Swords dito, combined yan, 5 and 4th and 5th position mo. Ngayon, sa new beginnings mo, sabihin na natin, may 3 of Swords, okay? So, heartbreak, disappointment, and losses. Nararamdaman ko yan kasi may doubt ka sa future mo right now. It seems like parang you're working, okay, you're doing the job, pero walang miracle, walang graces, no? Feeling mo stuck, walang movement. So, parang lumalabo, nagkakaroon tayo ng doubt sa mga situations na maaaring mangyari for you. Kung magbe-benefit ka ba in the long run, makakakuha ka ba ng reward or miracle, okay? So, right now, nafe-feel mo yun eh. May disappointments and losses tayo sa mga new beginnings natin. Baka tinatry natin magkaroon ng new beginning, new opportunity, new connection, new friendship, new romantic love interest, pero hindi nagwo-work out. Okay? So, maybe this is the perfect time na mag-focus muna tayo sa money and career mo. Okay? Kasi medyo yung external energies right now, nanggagaling tayo sa mga situationships na and relationship na, alam mo yon na nagpalungkot sa atin or parang yung feeling mo ba na parang ano ka, na blindside ka or na betray ka, na parang you felt used, na nagamit ka lang. And eventually, parang na-disappoint ka. Na, ganito lang pala yung kailangan nila sa akin, ito lang pala yung intention. Nandun yung energy na yon, nararamdaman ko. So, sa new beginnings mo, nahihirapan tayo kasi meron pa tayong kinikerry sa dibdib natin ng mga pains. And it's okay kasi it will take time for us to process things, no? So, sa new beginnings mo, kailangan mo muna i-process yung mga excess baggage and past emotional, disappointments and heartbreaks mo, okay? Sa kahit anong aspeto ng life mo, it's okay, it's a phase, and eventually baka mag-transition ka naman next month or the next 3 months into something more, emotionally ready ka na for opportunities na darating sa'yo. Okay? Ngayon sa lesson learned mo, yan ang sinasabi ko kasi may 5 of Swords, may Knight of Swords, may 3 of Swords ka. Puro swords, no? 7 of Swords. So, it's more about parang may issue before sa communication, nagka-exchange ng mga harsh words, ng pagtatalo, pag-aaway, no? And may tao, like I said, sabi ko sa'yo, may mga magbe-betray sa'yo, no? Nandiyan pa rin yung energy na yan, no? So, speak from the truth, kahit na harsh pa yan, ikaw, you have to be more honest and be more communicative and open sa nararamdaman at mga iniisip mo dahil may energy, natuto ka na dun sa past na may situations and people na parang on and off sa'yo, nagpa-fluctuate yung energy nila. So, nararamdaman mo at nakikita mo rin, no? Ramdam mo yun eh, na hindi naging honest sa'yo. On and off, hindi consistent. Okay, so, careful ka. Careful ka this time. Kasi natuto tayo doon. 3 of Swords, 5 of Swords, Knight of Swords, ito ka na. So, hindi ka na magte-take ng kahit anong bullshit and dishonesty or mind games sa mga tao and situations. So, sana nag-resonate kayo, Aquarius Collective, sa inyong general reading. At i-shuffle lang muna natin ulit yung mga cards in front of the camera para gawin natin ang inyong love reading. Up next, see you in few seconds, Aquarius.
Hi again, Aquarius. So, gawin na natin ang inyong general love reading for whoever will resonate with this sa January 2024. Collective Aquarius. Okay? So, sa shuffle lang daw natin. Nararamdaman ko kailangan pa i-shuffle. Okay. Now, sa first position mo sa love reading, medyo nag-overtime tayo sa general life reading nyo, guys. Pero I felt like parang kailangan ko kasi explain maigi yun. Okay? Kasi parang mas importante talaga ang general life situation as a guide din sa next 1 to 3 months ninyo, Aquarius. So, sa first position mo sa love reading naman, meron tayong 8 of Swords. Okay? Swords na naman. And then, meron tayong Ace of Wands. Okay? And, Major Arcana, the Hierophant. Lumalabas talaga tong Hierophants in almost lahat ng mga zodiac signs na na-read ko so far. 5 of Wands. The love situation ng Aquarius, Page of Swords. Okay, okay. I-clarify muna natin to, guys. Kasi I felt like, no, so ang pinaka-dominant energy mo talaga is Swords and Wands. Okay? So, it's mind over your desire. Okay? So, may situation na na-stress tayo lately sa connection na to. Okay? Natrap siya. Yung memory ng taong to, yung connection na to sa isip mo all the time. Okay? Or may situation dito na hindi mo nakikita for what it is, or alam mo naman na nandun, pero it's just that hindi mo ina-acknowledge na gawin yung dapat mo nang gawin at the moment kasi parang nasa in denial stage tayo. Okay? Ngayon, may lesson ka na kailangan matutunan dito, especially concerning sa iyong religious belief system, moral code, or moral compass. Nandiyan ang Hierophant. However, nakikita ko na may stress because it's either a make or break, no? Yung connection na to, no? 5 of Wands says either you work together or you go against each other. Parang ganun yung energy, 50-50 nagpa-fluctuate. However, no? May new beginning or a restart na papasok kasi may Page of Swords. Coming to sa isang communication or an email or a talk or a call, no? It could be voice call, online message as well. It could be also a direct communication sa person mo or ikaw. I-reverse mo yung situation, Aquarius. Ngayon, i-clarify muna natin sila. Isa-isa, no? For whoever will resonate naman dito sa love reading na to, sa January 2024, clarify lang natin yung mga cards para sa ating Aquarius. Okay. So, sa first card mo, Aquarius, no, meron tayong Knight of Swords. Okay? So, may na-receive tayo na news kasi lumabas din tong si Knight of Swords a while back, guys. Sa inyong general life reading, no? May news na receive tayo, may truth. It could be harsh, no? It could be brutal, it could be mahirap i-swallow, no? A hard pill to swallow. Kaya, medyo in denial tayo to accept that. That is the case. Yan ang case, di ba? Ngayon, sa Ace of Wands mo, meron tayong Page of Pentacles. So, meron darating na opportunity, no? Communication and a possible opportunity, yung energy, or something like parang a young offer, a little offer na magkaroon ng restart kung old connection to, an old flame, or a reunion, kumbaga, or reconciliation. Or pwede rin tong new opportunity, no? Coming from someone like a younger energy, hindi siya serious, okay? Could be a small, like a beginning lang, okay? Ngayon, sa Hierophant mo naman, ay Queen of Cups ka. So, ang lesson dito nararamdaman ko, no, pag lumabas ng Queen of Cups, is to learn to be more in tune sa emotion natin, okay? Mas maging maalaga tayo sa ating emotional well-being. Protect your heart. Yun din yun. And yung something na gusto mo, or yung heart desire mo, actually, sinasabi dito, never compromise. Just because mahal mo yung tao, may feelings tayo sa tao, huwag nyo i-compromise or i-trade kung ano yung worth mo, yung value mo, yung moral values mo, and moral compass mo. Alright? Ngayon, may mga pagtatalo or may disagreement or meron ding maaaring it could work together with them, pero kasi hindi nga sigurado, no? Like I said, make or break tong connection na to. It takes two to tango. So, kung may pag-aaway,
more than nasisiyahan tayo or may harmony, no? Or harmony and then pag-aaway, harmony, pag-aaway, it's normal. So, sa ganong klase ng dynamic, medyo hindi tayo sure kung anong future with them. Kaya nandiyan ang the moon card. Okay? Now, ang Page of Swords, importante protection ng may emotional well-being mo sa tao na to. Ngayon tong si Page of Swords, communication to para ngayon maging mas balance. So, give and take daw na relationship. Kung magkakaroon tayo ng communication dito, make sure din na balance, na hindi ka binibreadcrumb. Yung energy mo kaya niyang tapatan, Aquarius. Okay? So, sana nag-resonate tong love reading for whoever needs it. I'll see you guys on the next month reading, Aquarius. Take care, God bless, and mahal ko kayo. Bye!